At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bansa. Sinabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng walhati sa Kanya sapagkat dumating na ang Kanyang pagtukom. Sambahin niyo siya na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at pagkakabal. Hello, and good evening sa inyong lahat mga kaibigan. Live dito sa ating bagong headquarters dito sa Pacote, Laguna. Ang inyo po kabanggod, ang ordinaryong miyembro at layman sa ating church. Para sa inyo sa ang ulit na sumakay sa pawid mga kaibigan at ang programang ayon sa nasusulat. At yung gabi po ito ay magkakaroon po ng isang mabinuo at magkaibigang discussion at pag-aaral ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating magsisigatuhang mga believers ngayong gabi po. Magpapalap po sila sa kanya. At bago po yan, mga kapatid, kayo po ay ang hinihingan na tayo po ay sa lahat na may gawa ng langit at lupa at may-ari ng ang buhay. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Kami po ay makapag-aral sa So, Diyos, palain mo nawa at bigyan mo po ng kaliwanagan at kalawakan ng pag-unawa ang makarunong ng pag-uusap na gagawin ngayong gabi. At ito, nakalipuhanin mo lahat at sumaibabaw sa pag-uusap na ito. Panginoon, ang Santong Espiritu ay inyong itugo sa aming kalagitnaan upang ituro sa aming Panginoon daan sa pagpapakumbaba. At mga Panginoon, itago mo po sila, yung aking dalawang kaibigan, Panginoon, na si Brother Fernando at si Brother Mark, na ito silang itago sa inyong banal na po, Panginoon, upang Panginoon ay kayo lamang po makikita at mapapakinggan ng mga kapatid. At higit po sa lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin din ang aming mga kasalanan sa pangalan ng tagapagligtas. Amen. Okay? So, bago ko pong banggitin ang ating goal today, tayo po ngayon ay ibigay isang minutong pagpapakilala ng ating debaters. Unahin na natin ang alternatibo sa pagpapatutunan ko na Trinity Adventist Church Biblical. Una dyan yung napakagwapo natin na nakikita Brother Fernando Camacho ng Advent Biblical International Ministry. Kilala ka, kapatid. Okay, isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church at bagitong apologist. Binabalik natin sa Panginoon ang kapurihan at hangad po natin sa gabing ito ang kapayapaan at ang makalangit na patnubay ang siyang mapa sa atin, kapatid Adenmar. Okay. Ang susunod ko magpapakilala sa inyo. May napasin ako, Brother Adenmar. Kapatid Adenmar, may napasin ako, parang yung audio mo ay nawawala-wala. Ewan ko lang kung ganun din ang dating kay Pastor Mark. Ganun din. Medyo napuputol-putol. Malakas sa signal ko dito, bro. Pero medyo okay naman din, ha? Sige, malakas sa signal ko dito. Oo, naka-wifi ako eh. Naka-wifi. So, ayun. Ang ikalawa ko papakilala, si Brother Mark ng Born Again 1S. Pakilala ka, kapatid. Mapagpalang gabi po sa lahat ng makakapanood ng
talakayan na ito, patutunayan ko po na ang Trinity ng Adventist ay hindi biblical. Subaybayan niyo po, pag-aralan niyo ng maigi kung sino po ang nagsasabi ng totoo. Yun lang po, maraming salamat, mapagpalang gabi. Okay. So ngayon po, bilang pagsasaayos ng ating gaganaping pag-uusap ng mga kaibigan at biblikal, mga kapatid, isang maginoong talakayan, ating po babasahin ng rules. Number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil na sinasagot ng at least 4 seconds, magsasabi na moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot na categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalagpas ng 20 seconds. Number 3, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 seconds sa sagot sa pagpapaliwanag kung bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Number 4, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at ibaba na gaya nito na kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ng itatanong lamang ay ayon sa itinindig na affirmative o negative side. At sa rebuttal stats sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi nilatag. Number 6, ang debater na makatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukalang disiplina, babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7, bawat senaryo ng objection isang beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang digin ng moderator. Number 8, no unpro attitude, no side comment. Number 9, no challenge question. And number 10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation, tumawag ng moderator kapag mayroong problema, at sa conclusion, wala ng objection. So, ngayon po, itatanong ko po sa inyong dalawa, mga kapatid, agree po ba kayo sa moderator at sa ating rules ng ating debate? Unahin na natin ang outing affirmative. Sa panig po ng affirmatibo ay tinatanggap po lahat ng atin pong ruling. Okay. Ang ating negative side, tinatanggap po ba kapatid ang ating rules at yung moderator, tinatanggap po rin? Yes po, tanggap po. Okay. So dahil tinatanggap mo ang ating rules at Brother Fernando Camacho, ating umpisahan na ang debate na pinamagatang patutunayan ko na ang Trinity ng Seventh-day Adventist ay biblical at mauuna ditong latag si Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist Church. Brother Fernando, sisimulan ko na yung time mo pag nagsalita ka na. Your timer starts now. Okay, unang-una mga kapatid, itinataas natin sa gabi ng pag-uusap na ito ang dakilang pangalan ng ating pong Panginoong Diyos. Ganon din, pasasalamat sa ating pong batikang mandirigma ng ABIM na tumatayo pong moderator. Sa gabing ito, ang gwapong-gwapong si kapatid na Denmar Santiago, ang laging lumalampaso sa mga huwad na pananampalataya. Ayan. At syempre sa mga ating audience, Adventist man o hindi, kayo po ay welcome dito. At ganun din, binabati ko na magandang gabi ang akin pong magiging katunggali ngayon. Dito po sa ring na amin pong uusapan si Pastor Mark Umbaw ng Lord Jesus Christ Universal Ministry. Ayan, at gaya po ng nabanggit, ang paksa po na tatayuan ng inyong maliit na lingkod kay Kristo na laging tumitindig sa panig ng katotohanan at lagi pong naghahayag, gumigiba at nagsisiwalat ng mga maling aral. Tatayo po ako sa paksang ang Trinity Doctrines ng Seventh-day Adventist ay biblical. Ano? Yan, ay biblical. Gusto ko munang maunawaan ninyo mga kapatid na wala akong itatayong
Trinity doctrines maliban sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Wala akong pakialam ngayong gabi sa Trinity doctrine ng ibang pananampalataya. Kundi ang aking itatayo, Trinity doctrines ng Seventh-day Adventist Church na ito ay turong mula sa Biblia. Natutuwa ako ng minsan ay ipinost ko ito. Sabi ng kapatid na June Domingo, nakikita nyo marahil sa screen, Bro Fernan, kung napansin yung sabi ni Pastor Mark, dyan daw siya magaling sa Trinity. So dito medyo parang underdog tayo kasi dito expert si Pastor Mark. At gusto kong malaman kung kaya ba niyang tibagin itong mga katotohanan ito mula sa banal na kasulatan na ang Trinity doctrine ng Seventh-day Adventist ay kaya niyang igupo ngayon pong gabi. Ngayon? Unang-una, nais kong ipapansin sa inyo ang amin pong hanay ng amin pong pananampalataya tungkol sa Trinidad. Sabi rito, sa amin pong number 2, believe the Trinity. There is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Unang assignment, tutol ba siya na mayroong isang Diyos? Kasi pag natibag niya itong paniniwala namin na Seventh-day Adventist, naniniwala kasi kami, there is one God. So tutulan niya na mayroong isang Diyos. Nakuha niyo mga kaibigan? Kapag hindi niya natutulan ngayong gabi, itong aming belief number 2, ibig sabihin yan, talagang biblical ang aming pananampalataya sa Trinity. Marami nang nagtangka, natutulan ito, pero nabigo silang lahat. Ewan lang natin dito kay Pastor Umbaw kung kaya niyang tibagin ito. Naniniwala kami, there is one God. Para manaig ang panig ng negatibo, patunayan niya na mali ang terminong there is one God. Yan. Tatlo. Pangalawa, Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons. Patunayan din sa atin, pangalawang assignment, patunayan sa atin ng negative, na yung one God ay ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Kailangan patunayan niyang mali po yan. Patunayan niya na yung Ama, Anak, at Holy Spirit, hindi sila one God. Ayan, yun ang assignment ng ating Yung unang assignment, patutunayan niya na mali ang pananampalataya namin na there is one God. Patunayan niya, 3 ang Diyos ng Adventist, 2 ang Diyos ng Adventist, or 10 ang Diyos ng Adventist, para ma-break ang record ng aming hanay, there is one God. Napakalinaw ng aking Yan. Then, God is immortal. Patunayan ng negative na ang Diyos hindi immortal. Kapag napatunayan po yan, ngayong gabi na ang Diyos ay hindi immortal, di panalo na ang negative. Pero, kung ang negative side aayon sa paniniwala ng Seventh-day Adventist, di kasama ko ngayon siya na nagpapatunay na ang Trinity ng Seventh-day Adventist totoo at biblical. Patunayan niya, ang God ay hindi immortal. Ano pa? All-powerful. All-knowing. Patunayan niya ang Diyos hindi powerful. Hindi rin all-knowing. Kasi yun ang aming Trinity. Negative side siya. Dito tutulan niya ngayon, lahat ng aming hanay, bilang negative. Di ba ganun po yun? Ngayon. Sige. Ilagay natin dito sa biblical research ng aming pong pananampalataya. Ang sabi namin dito,
We do not believe in three gods, but one God and three persons. Maliwanag. Nauna na akong sumagot, pero gusto kong patunayan, gusto kong ilabas sa mamaya, mayroon kaming three gods, two gods, or kahit ilang gods, para matibag yung aming belief number 2. Alam nyo kung bakit maraming Last 3 minutes. Okay, thank you. Bakit maraming nalilito sa bagay na ito, mga kapatid? Sabi ng aming propetisa, ang kapatid na Ellen White, na isinugo ng ating Panginoon sa mga huling panahon, dito sa Ang Dakilang Pag-asa ng Philippine Publishing House, pahina 343. Ang isang dahilan kung bakit napakaraming teologo ang walang malinaw na pagkaunawa sa salita ng Diyos, sapagkat ipinipikit nila ang kanilang mga mata sa mga katotohanang ayaw nilang isakabuhayan. Hindi tayo magtataka kung bakit pinipilit na baliin, sabihing hindi biblikal ang Trinity ng Seventh-day Adventist na minana natin sa turo ng Biblia. Kasi maraming mga teologo, maraming nag-aaral ang walang malinaw na pagkaintindi, na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat pag nakikita nila ang katotohanan, ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Ini-ignore nila ang katotohanan. Ang gusto lang nilang makita, yung gusto lang nilang makita. Namimili sila ng doktrina kahit na ito'y makatotohanan. Sabi ng banal na kasulatan buhat sa 2 Timoteo 3:7 na laging nagsisipag-aral kailan pa may hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay isa, mayroong 3 persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bakit natin nalalaman ang bagay na ito? Gayong ang iba, hindi nila makita ang mga katotohanan ng ating inihayag. Sabi, dito sa Mateo 13:11, ang wika, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob, ang alin? Ang makaalam ng mga hiwaga ng karya ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Opo, mga kapatid, ang mga katotohanan, ang hiwaga ng karya ng langit, ay kanyang ibinigay, ipinagkaloob sa tunay na bayan ng Diyos, at hindi ito maintindihan ng hindi niya bayan. Kaya nga, ang bayan ng Diyos ang kanyang ipinahahayo upang sa mga katulad ng ating pong kausap ngayong gabi ay maunawaan niya na ang Trinity ng Seventh-day Adventist ay biblical. Ngayon, ano pa sabi ng ating propetisa? Sa Sign of the Times, July 2, 1898, ang salita ng Diyos tulad ng pagkabasa dito, ang siyang batayan ng ating pananampalataya. Time. Okay, diyan po nagtatapos ang first affirmative stand ni Brother Fernando B. Camacho Jr. Ngayon naman po idadako tayo sa cross-examination. Negative affirmative. Brother Mark, medyo maingay yung phone mo. Maingay? Wait lang. Medyo Okay na? Okay na. Okay. So, timer starts now. 7 minutes. Okay. Unang tanong ko, Brother Camacho, ano po bang official belief nyo sa Godhead? Three beings and three persons? Yung po ba ang official belief nyo? Oo, hindi? Yes, ito nga po, inilatag ko, 3 persons. Yan. There is one God. Kaya patunayan nyo po na meron kaming maraming Diyos. Father, Son, and Holy Spirit, a unity of 3 co-eternal person. Ayun. Ayan, makikita natin dyan, person. Pareho namin ginagamit siya, being or person, walang problema sa amin yan. Depende po yan sa umuunawa at bibigyan ng maling pakahulugan.
Ito po ang aming official belief. Next question. Okay. Yung Father, Son, Holy Spirit, bawat isa po ba dyan ganap na Diyos? Sabi ho rito sa aming doktrina there is one God. Sino-sino po yan? Father, Son, and Holy Spirit. Di lahat po yung ganap na Diyos. Yung tatlong persona po na yan yung aming belief Naniniwala kami na mayroong isang Diyos. Sino po yung isang Diyos na yan? Naganap na Diyos. Ama, Anak, and Holy Spirit. Kaya babaliin nyo ito mamaya. Okay, next question, Bro Camacho. Sa isang Diyos, may tatlong ganap na Diyos? Ganun po ba yung doktrina ng Seventh-day Adventist? Hindi po. Andyan dyan na po sa screen, Merong one God. Yung one God na yon, isang ganap na Diyos po yon. Sino po yan? Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. Sila po ay a unity of three co-eternal person. Kaya baliin niyo po yan. Next question. Okay. Sundan kita dyan, Bro Camacho. Sabi mo, yung isang Diyos, isang ganap na Diyos. Okay? Na binubuo ng tatlong beings o tatlong person na kung saan yung bawat isa ay ganap na Diyos. Ibig sabihin, sa isang ganap na Diyos, may tatlong ganap na Diyos? Ganun po ba ang doktrina ng SDA? Parang magulo Mali po. Kayo lang po ang naguguluhan. Ayan po, nasa screen. Hindi tatlong ganap na Diyos. There is one God. Di ilan yung one God? Tatlo ho ba? One God. Sino-sino po yan? Ama, Anak, at Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Period. Okay. Next question. Sundong kita, Bro Camacho, dyan. Tatlong nagkakaisa. Saan po saan talata mo yan binase? Ano talata nyo yung may tatlong ganap na Diyos na nagkakaisa? Saan po yan talata mababasa? Tatlong nagkakaisa? Mali ho. Ito po ang aming doktrina. Ilalagay ko na sa pagkakaliwat sa Tagalog. Mayroong isang Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Isang pagkakaisa ng tatlong kabuuan. Next question. Walang tatlong nagkakaisa. Tama po ba ako? Yung ba ibig mong sabihin sa pahayag mong itong nahuling pahayag mo? Ibig mo bang sabihin walang tatlong nagkakaisa? Ang nakalagay Tama po, po ba ako? Mali po. Ang nakalagay po Mr. Moderator. Okay, time stop. Mr. Moderator. Oo, Mr. Moderator. Ang objection ko, ang tanong ko sa kanya, meron ba o wala na tatlong nagkakaisa? Meron o wala? Tapos magsagot siya kung ano sagot niya, okay lang naman sa akin yun. Sagutin na lang niya yung categorical. Okay. Counter po Counter objection, Brother Fernando? Yes, ang tanong niya po, tama ba ako? Sabi niya. Ang sagot ko, hindi po. Yung po tanong niya tama ba ako? Sabi niya. Hindi sinagot ko, hindi po kasi hindi siya tama, mali po yung unawa niya. Yun po yung categorical. Okay, sige. Okay, moderator's decision muna. Moderator's decision. Brother Mark, may sasabihin ka pa? Hindi, sige. Next question ako. Tinatanggi niya yun. Wait lang. Before ka ang ating rule, isang beses lang pakikinggan ng moderator ang objection. So ito ang decision ko. Ang narinig ko kanina, Brother Mark, pasensya ka na ha, ito yung narinig ko kanina. Sabi mo kung tama ba si Fernando o hindi, kasi itong meron or wala, this is your second question. Ngayon, kung ano man yung sagot ni Bro Fernando, nagsisinungaling man siya or tama, basta nasagot yung categorical, ito nagsisinungaling man siya or tama yung sinasabi niya, doon mo na lang siya balikan sa rebuttal, no? Kasi ang viewers naman ang nanonood sa atin matalino ang ating viewers, no? So, sasagutin ni Bro Fernando ulit, papaulit ko lang sa kanya, naka-stop on time, sasagutin niya lang ulit ng categorical, pakilinaw Bro Fernando, ang tanong daw ay kung tama ka ba daw. No? Kung tama daw ba siya. No? So, yun yung tanong niya kanina. Okay, so ngayon, kung idadagdag niya yung meron o wala, pwede mo rin sagutin kasi naputol ka dito. No? So,
Yes. Ibabalik natin yung 12 seconds. Kasi 12 seconds na po na eh. Okay. So, Bro Fernando, time mo siya. Opo. Mali po siya. Tama po ang aming pagkakahanay. Mayroong isang Diyos, Ama at Anak at Banal na Espiritu, isang pagkakaisa ng tatlong kapwa, walang hanggang persona. Kaya po, inililimit ko dito ang aking sagot kasi ito pa lang ang aking inihahanay. Kaya ang tanong dapat, kung alin ang Next aking question. Next question. Balikan ko na lang yan, tanong na yan, kasi may mga itatanong pa ako. Pag may oras, balikan ko yan. Dito sa dahil sa may binigyan mo ako assignment para patunayan ko isa lang ang Diyos mo o dalawa marami ang Diyos mo, ito magtatanong ako sa isang talata. Sabi dito sa Psalms 83:18, sabi, ikaw upang kaniyang malaman na ikaw lamang na ang pangalan ay YHWH ay kataas-taasan sa buong lupa. Okay? Ikaw lamang nababanggit sa Psalms 83:18. Sino itong ikaw lamang dito? Father, Son, Holy Spirit po ba to? O yung Father lang ba ito? Ano po ba yung pagkaunawa niyo sa Psalms 83:18? Yung ikaw lamang. Sino yung ikaw lamang dito sa talata? Sayang po, inubos nyo ng marami yung oras nyo sa pagtatanong na yan. Hindi ko pa po yan ginamit eh. Mamaya po, pwede Sige, okay lang. para itanong. Next question. Ang Trinity niyo po ba ay mystery? Hindi na mystery sa inyo? Hindi na mystery. Mysterya sa mga taong hindi pa naabot ng unawa. Pero doon sa amin na nakakabot ng unawa, ang sabi doon sa aking binasang talata kanina, sa 13:11 ng Mateo, ay inihayag yung hiwagang ito sa bayan ng Diyos. Next question. Balik ako kanina. Meron po bang tatlong nagkakaisa? Meron po ba o wala pong tatlong nagkakaisa sa doktrina SDA? Meron po ba o wala? Okay, sapagkat ang tanong ninyo ay para lamang sa aking inihanay, ang sabi ng aming doktrina, mayroong isang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, isang pagkakaisa sa tatlong kapwa walang hanggang persona. Ngayon, kung may ilatag kayo mamaya, sasagutin ko po yung kasi dito lamang ako sumasagot sa akin munang inihanay. Ito kasi ang rules of engagement natin. Next question. Okay. Yung tatlong being po ba ay ang bawat isa, yung tatlong being, tatlong persona, yung bawat isa, malinaw sa'yo na ganap na Diyos, di ba? Premise lang po ito, ganap na Diyos. Yung bawat isa, ganap na Diyos. Pag ang bawat isa ay ganap na Diyos, ilang ganap na Diyos na po ba yun? Sa iyong pagkakaunawa, Brother Camacho? Ikaw lang ho nagsasabi na silang tatlo ay tatlong ganap na Diyos. Ito nga po yung aming doktrina. There is one God. Ibig sabihin, isang ganap na Diyos. Sino po yan? Ama, Anak, and Holy Spirit. So, wala pong tatlong ganap na Diyos sa aming doktrina. Inilatag ko rin sa inyo yung aming Time. Okay. Yan po nagtatapos ang cross-examination ng negative sa affirmative. First cross-examination ng negative sa affirmative. Okay? So, Mr. Negative, Bro Mark, it's your time to present your negative presentation. Your timer will start pag nagsalita ka, bro. Okay, simula na po ako. Okay, malinaw sa presentation ni Brother Camacho na halatang nagpapanggap na naniniwala sila sa iisang Diyos. Okay? Nagpapanggap sila, naniniwala sa isang Diyos, pero tingin mo tatlong beings, tatlong persona, 'di ba? 3 persons, 'di ba? Walang pinag-iba to sa Asian Trinity. Alam ko, pinauna niya na, sabi niya, hindi wala kami pakialam sa doktrina ng ibang Trinitarian. Pero hindi mo maikakaila, Brother Camacho, hawig na hawig, parehas, kumbaga, tugmang-tugma, pasok na pasok, parehas na parehas, hindi mo maitatanggi. Yung si Nimrod, si Semiramis at si Tammuz, tatlong being yan, tatlong beings, tapos tatlong persona. 'Di ba? Yan yung Babylonian Trinity. Diyan kasi nagsimula ang Trinity Para maging aware yung mga ating kapatid sa SDA, Diyan nagsimula ang Trinity sa Babylonian Trinity.
Okay, na-adapt ng Indian, ng Greek, ng Roman, ng SDA, ng Roman Catholic, okay? Kaya kaya halatang-halatang nadaya sila, no? Nadaya sila ng kaaway. Nag-iilusyon sila na sumasamba sila sa isang ganap na Diyos pero tatlong ganap na Diyos. Naputol lang yung tanungan eh. Ikaw, bawat isa po ba ay ganap na Diyos? Pag sinabi niyang hindi, 'di ba? Pag sinabi niyang hindi, ibig sabihin doon isa 30 point something na Diyos, yung isa 30 point something para mabuong is 100% na Diyos. Hindi naman pwedeng lahat sila 100%. Pag 100% hindi tatlong 300% na Diyos na 'yan. 'Di ba? 300%. Kaya mabubuang talaga eh. Ang sino man hindi makaunawa, sasabihin ni Brother Camacho, ginagamit niya yung 13:11 ng na yung mystery pinagkaloob sa hindi iglesia, pero hindi niya masagot yung tanong ko ng direkta. Bakit? Hindi niya kasi maunawaan mismo yung doktrina niya, hindi niya maintindihan. Tatlong beings pero isang Diyos? 'Di ba? Tatlong yung personality ng isang Diyos, parang may schizophrenic eh, parang may dissociative disorder, isang kapansanan sa utak yan eh. Ginagawang katatawanan ang Diyos. Brother Camacho, wag kayong maging panatiko sa inyong propeta, okay? Hindi kasi ang biblical. Hindi mo nga madiretso sagot sa akin kung may tatlong nagkakaisa eh. Bakit hindi mo madiretso? 'Di ba? Kasi tatlong nagkakaisa, obvious, tatlong Diyos. 'Di ba? Wala kang mababasang yakad sa isang Diyos. Meron kang mababasa ikad. Yung isang Diyos, ikad. Hindi yakad na nagkakaisa. Wala kang mababasang ganun, Brother Camacho. Okay? At malinaw, Brother Camacho, ito ang haba-haba ng presentation mo, pero wala naman ibang kahulugan ng presentation mo kundi kunwaring isa ang Diyos nyo, pero sumasamba talaga kayo sa tatlong ganap na Diyos. Sasabihin mo, hindi tatlong ganap na Diyos yun. Claim mo lang yun. Kiniklaim mo lang na hindi tatlong ganap na Diyos. Bawat isa doon ganap na Diyos yun eh. I-deny mo na. Unlimited naman mag-deny, Brother Camacho. Wala namang problema. I-deny niyo yan. Diba? Pero sa puso nyo, alam nyo na sumasamba kayo sa tatlong ganap na Diyos. Okay? Hindi parehas ang sumasamba sa isang ganap na Diyos sa tatlong ganap na Diyos. Ano yan? Idolatry ang pinaggagawa nyo. Yung tinuro sa inyo ng propeta nyo, idolatry. Tatlong beings? Saan ka nakakita ng tatlong beings ang Diyos? Sabi mo, biblical ang Trinity nyo. Tatlong beings? Saan ka makabasa ng tatlong beings, Brother Camacho? Saan yung tatlong persona mo? Basahan mo ako, Brother Camacho, kung biblical yan. Doon pa lang wala na eh. Kasi yun yung pinakapundasyon ng doktrina nyo eh. Diba, Brother Camacho? Yun yung pinaka-pundasyon ng doktrina nyo. Kung hindi mabasa yung pinaka-pundasyon, kahit ano pang ipatong-patong mo dyan, lahat yung giba. Kasi wala na nga yung pinaka-pundasyon eh. Diba, Brother Camacho, ang linaw? Wala yung pundasyon. Ano yung pundasyon? 3 persons, 3 beings. Wala. Mamumuti na buhok mo, kamamatayan mo yan, Brother Camacho, wala kang mababasang ganyan. Bakit? Sabi ni Yahushua, ako ang Ama. Saan? Sa John 8:24. Sa John 10:30, sa 1 John 3:1-6, sa 1 Timothy 3:16, ang daming talata niya, Brother Camacho. Pag hinahanap ang Ama, sabi kay Felipe, Brother Camacho, hinahanap yung Ama. Brother Camacho, ang tagal mo na akong kasama, ang tagal mo na akong pinapangaral, hanggang ngayon hindi mo kilala yung Ama? Nahayag na nga sa laman, God manifest in the flesh na nga. Bakit na ba natin nakilala ang Ama, Brother Camacho? Di ba pinakilala ng anak? Dahil nung nahayag siya, siya yung larawan ng Diyos Ama na hindi nakikita. Maganda yan sa sa maganda yung talatang yan sa 1 Timothy 1:17. Tapos ang cross-reference niyan sa 1 Timothy 6:14. I-take note lang yung mga talata kasi maubusan ng oras. Napakaiksi na binigay na oras sa atin. Napakahabang topic na ito. Di ba? Sino yung walang kamatayan, hindi nakikita? Sino yung Diyos na yan? Di ba yung Ama yan? Pero sabi sa 1 Timothy 6:14, di ba? Mahayag siya, di ba? Sino yung walang kamatayan, hindi nakita na sino man? Yung Ama, pero makikilala siya sa pamamagitan ni Yahushua. Kaya siya ang daan, ang katotohanan ng buhay.
Ay, nako, Brother Camacho, nag-iilusyon kayo, kinukonvince nyo sarili nyo, niloloko nyo sarili nyo, Brother Camacho, niloloko nyo sarili nyo na sumasamba kayo sa isang Diyos, Last 3 pero minutes. nagtatago sa salitang beings at persona. Bawat isa ganap, 'di ba? Hindi ba ganap na Diyos si Yahushua? Ganap na Diyos. Hindi ba ganap na Diyos ang Espiritu Santo? Ganap na Diyos. Hindi ba ganap na Diyos ang Ama? Ganap na Diyos. Ilang ganap na Diyos? Isang Diyos, tatlo. Pero iko-convince nyo, maluloko kayo ng kapwa nyo, nasasabihin nyo, isa pa rin. Kaya ang ama ng mga SDA, ng propeta nyo, ang ama ng propeta nyo, alam nyo sino? Ang demonyo, sinungaling. Oo, napakasinungaling niya eh. Halatang pagsisinungaling niya, Brother Camacho, tatlong ganap na Diyos, tatlong Diyos yun eh. Tatlong beings, tatlong Diyos yun eh. Bakit ilang beings ba si Nimrod, Tammuz, tsaka si Semiramis? Ilang beings yan? Tatlo. Ano pinag-iba nyo dun, Brother Camacho? Tapos sasabihin nyo, paniniwalain nyo yung sarili nyo, paniniwalain yung mga membro nyo na isa pa rin? Ilusyon yan. Nag-i-ilusyon kayo, Brother Camacho. Kapansanan sa pag-iisip na yan, pag ganyan. Na kahit na tatlo na yung sinasamba nyo, iniisip nyo pa rin sa isip nyo, isa pa rin. Ay, grabe. Halatang nadaya talaga kayo ng demonyo. Nadaya talaga kayo ng demonyo, pero mag-i-illusion kayo, i-claim nyo, isa pa rin. Ay, naaawa ako sa mga kaluluwa ng mga SDA kasi kahit anong anggulo natin tignan, Brother Camacho, nadaya kayo. Kaya kayo Trinitarian kasi anak kayo ng harlot eh. Ng Roman Catholic Church. Trinity rin sila oh. Anak kayo ng harlot, Brother Camacho eh. Batikos sa Roman Catholic. Anak kayo eh. 3 person in one God. 3 person in one God. Oo, anong ibig sabihin ng 3 person in one God? Si Maramis person, si Tammuz person, si Nimrod person, tatlong person, ilan silang Diyos? Tatlo. Iisipin nyo, isa pa rin? Anong klaseng ilusyon yan? Nag-hallucinate kayo? Tama talaga, may talata yan sa 2 Thessalonians, Brother Camacho. Sa 2 Thessalonians, ipapadala yung strong delusion. Sa unang-unang napadala sa propeta nyo, Brother Camacho. Yung strong delusion napadala sa unang-unang nakatanggap siguro yung Roman Catholic. Oo. Nakigaya na lang inyong propeta. Oo. Kasi banggit ng inyong propeta eh. Magbanggit ka sa scripture, Brother Camacho. Biblical ang pinag-uusapan natin. Bakit si Ellen G. White ang pinagbabanggit mo dito sa ating talakayan, 'di ba? Kasi naman hindi kasi biblical. Ganun kasimple. Ang haba pa sana ng presentation ko. Ayoko na lang gamitin kasi nga ewan ko bakit hindi hinabaan ni Brother Camacho yung oras natin ngayon. Pero sana magkaroon ng part 2 to kasi marami pa akong wala pa sa 1/4 yung natalakay ko eh. Doon pa lang ako sa illusion ng SDA na sumasamba sila sa isang Diyos pero tatlong ganap na Diyos pala talaga. Tatlong beings eh. Beings. Tatlong nagkakaisa. Kaya nga Trinity. Tatlong nagkaisa. Diba? Isa pero tatlo. Wala pa nga Bible. Di pa nga tayo babasa ng scripture. Tatlong isa. Conflict agad eh. Doon pala sa definition niya, sa kahulugan pala ng Trinity. Tatlo. Tapos, pero isa, kasi naloko kayo. Nadaya kayo. Napakasimpleng. Tapos ito pa, yung mystery, Brother Camacho. Time. Time na. Okay. So, dyan po nagtatapos ang negative presentation ng ating kapatid na Mark Cumbao. So, medyo maingay yung mic mo, bro Mark. Medyo maingay. Oo. Pakiayos lang muna. Hindi tayo makaintindihan eh. Okay? So, shout out sa mga nandyan sa ating live. Okay? Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid. Mamaya po ay pwede po kayong magtanong sa atin ng tig-3 tanong sa bawat debater after ng ating debate. Mapaki-address lang kung kanino po i-address ang tanong. So, panahon na po ng pagtatanong, Brother Fernando, sa ating negative. Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Are you ready? Okay. If you're ready,
The timer starts now. Okay. Una kong tanong tungkol dito sa lagi mong binabanggit na person. Ang tanong ko po, ano ang ibig sabihin para sa iyo ng salitang person? Tumutukoy yan sa character, sa being, correct? Kasi isa sa dictionary, being yan eh. Tapos, tumutukoy sa personality, tumutukoy sa pero hindi tatlo ang personality ng Diyos. Oo. Hindi tatlo ang being ng Diyos. Oo. Next question. Okay, next question. So binanggit mo yung person ay nangangahulugan din ka mong being. Ano ho? Naniniwala ka rin ba pag sinabing person, isa sa kahulugan niya ay meron siyang kamalayan, may pagkakilala, may pagkaunawa, may pagkamakatwiran? Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Yes, tanggap ko. Pero hindi ko tanggap na may tatlong center of consciousness ang isang Diyos. Dissociative disorder ang tawag dyan, Brother Camacho. Ginagawa niyong may kapansanan ang Diyos. Naiintindihan mo ba, Brother Camacho? Ginagawa mong may kapansanan ang Diyos. Tatlong kamalayan, tatlong center of consciousness, tatlong personality. Okay, next question. Yung bang Ama, yung Anak, at ang Holy Spirit, meron ba silang kamalayan? May pagkaunawa ba sila? Meron o wala? Meron, dahil iisang Diyos yan, iisang persona. Bawat isa ay may kamalayan dahil iisang Diyos yan na nahayag sa maraming kapahayagan. Kasi kaya kayo naligaw, Brother Camacho, kasi gumagamit kayo ng persona at ng beings. Ang ang biblical manifestation. Ayan ang biblical. Okay. So, next question. So, ibig sabihin, yung Ama, yung Anak, at Holy Spirit, meron siyang pagkakilala, may kamalayan, may pagkaunawa sa pagitan ng mabuti at masama. Tanong, sila ba ay tatlong Diyos o isang Diyos? Isang Diyos. Malinaw yan sa Ephesians 4:4-10 yata yan. Tsaka sa 1 Corinthians 12:4-6 yata na magkamali. Yung mga talatang may isang Diyos, maraming gawain, may isang manlalalang, isang espiritu, isang bautismo, isang Panginoon, maraming pangangasiwa. Ang linaw niya, pero hindi tatlong persona. Mamumuti ang buhok mo, Brother Camacho, wala ka mabasa nun. Next question. Sinang-ayunan mo yung aming doktrina na may isang Diyos? At sinasabi mo naman kanina na tatlo ang Diyos namin. Tanong, saan mababasa sa aming doktrina na naniniwala kami na mayroong tatlong Diyos? Saan po sa aming doktrina? Anong aklat? Anong pahina? Okay, hindi ako nagbabasa kaya wala akong nabasa. Pero malinaw sa pahayag ko, Brother Camacho, tatlong beings, tatlong person. Si Nimrod, si Tammuz at si Semiramis, tatlong beings yan. Ilang Diyos yun? Tatlo. Tapos magmamaang-maangan kayo kasi ama ng kasinungalingan ng ama nyo. Next question. Oo. Okay. Yung binabanggit mong sila Tammuz, etc., yan ba ang Diyos ng Seventh-day Adventist? Yes or no? Hindi, pero para mapasamba yung yung Trinity ng Babylonia, inadapt ng SDA. Kaya indirectly nasasamba niyo yung Babylonian Trinity dahil diyan nagsimula ang pagano. Oo, diyan nagsimula ang pagano na adapt ng SDA. Kaya wala nga kayong bersikulo ng tatlong persona eh. Okay. Next question. Sabi mo, inadapt ng Seventh-day Adventist yung pananampalatayang ito. Saan muna ba sa uli sa aming mga aklat na inadapt namin yung sa pagano?
Wala akong nabasa kasi hindi ako nagbabasa dahil Bible alone ako, hindi katulad ng SDA, hindi sila Bible alone. Ngayon, bakit na-adapt? Kasi ang linaw, tatlong beings ang galing sa bibig mo, Brother Camacho, tapos i-deny mo na naman. O sige na, deny naman eh. O, di-deny mo tatlong beings si Tamu, si Maramis, tsaka si Nimrod, parehas ng saktong-sakto sa SDA. Kaya, na-adapt nyo. Okay, so next question. Saan mo nabasa sa Biblia na walang Trinity? Saang teksto ng Biblia mababasa mo walang Trinity? Ito na lang, yung Isaiah, Psalms 63:18. Sabi diyan, ikaw lamang. Tama ba ako? Wait. Isaiah, Psalms. Okay, saan ba yun? Next question. Sige, next question. Hanapin ko. Okay. Yung sinasabi nyo po, awit 83:18. Ang tanong ko sa inyo, 83:18, correct. mababasa ba riyan na walang Trinity? Mababasa ba na walang Trinity? Mababasa o hindi mababasa? Walang mababasang verbatim. Pero implied meron. Malinaw bakit? Sabi yung YHWH, hindi tatlong YHWH. Isang ikaw lamang ang may pangalang YH. Hindi kayo lamang tatlo ang may pangalang YHWH. Walang ganun. Ang sinabi doon, ikaw lamang na may pangalang YHWH ang kataas-taasan sa buong lupa. Brother Camacho. Okay, next Kaya walang question. Trinity. Next question. Sabi mo, walang mababasa na walang Trinity. At idiniino pa yan, walang Trinity. Ngayon, tanong ko naman sa'yo, kabaliktaran, mayroon ba naman tayong mababasa sa Biblia na Trinity? Meron o wala? Yes, yung expanded Bible, tsaka yung paraphrase Bible, ang tawag dito, dinagdagan. Oo, hindi na eksakto dun sa kung saang hinango sa concordance tsaka sa Septuagint, hindi na. Okay. Time na, okay. So, dyan po nagtatapos ang ating first round, mga kapatid. No? Dahil mabilis lang talaga tayo. Ayan, shout out sa mga nagko-comment dyan sa ating live. Pakishare po ng ating live, mga kapatid, no? Yan. So, punta po tayo sa rebuttal ng affirmative, Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Your timer starts now. Okay, so mga kapatid, so napansin natin, hirap na hirap tumutol ang atin pong negative side. Ang ginawa niya, nagkwento na naman. Parang lumalabas, chismisan ang ngayon kasi puro lang siya kwento, puro siya chismis. Pero tayo, nagpapatuto tayo mula sa ating doktrina hanggang sa mga talata ng Biblia. Iginigit niya na naniniwala tayo, tatlo ang ating Diyos nung hinanap natin. Saan yun? Wala. May binanggit pa siyang kung ano-anong mga Trinity. Hindi naman tayo huli doon sa pag-aaral na yun eh. Talaga namang mayroon ding mga Trinity. Ito, papakita ko sa inyo ha. Halimbawa, ito. Yan. Trinity rin yan. Ganyan ba Trinity ng Adventist? Isang katawan, 3 ulo. Ito pa, isang Trinity. Yan isang ulo, mayroong 3 ilong, 3 bibig. Trinity po yan. Ito, Trinity rin. Yan. So, kahit yung sa Egypt, ito rin, Trinity din. Yan. Si Isis, si Osiris, si Horus. Ang tawag po dyan, fake Trinity. Parang ganito. Yan. Parang pinag-aralan namin nung nakaraan. May tatak na Sabat ang Diyos, may tanda ng Sabat, may Sunday naman ang kaaway. Na banal. Yung Sabat, banal, sa kaaway naman, yung fake, Sunday, banal, na hindi na ipanalo nung nakaraan. Ganun din tong Trinity. May Triniting peke, may Triniting authentic. Alin ang authentic na Trinity? Yung pinaniniwalaan ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga biblical
O ngayon, ang sarap po, sabi ko, yung bang being, yung bang person, nagkakamalay, may kamalayan, sabi niya, yes. Buti na lang, yun ang isinagot. Kasi kung nagkamali siya, delikado yung kanyang kalagayan. Kasi sa Biblia, talaga namang, pag sinabing person, ito ilalapag ko. Pag sinabing person, ito, yan, person. Ano sabi? A being characterized by conscious apprehension, nationality, and a moral sense. Ito daw ay isang umiiral na may napagkilala sa nakakamalay na pagkaunawa, pagkamay, katwiran, at may pagkaunawa sa mabuti at masama. Ang ama ba, walang ganitong karakter? Meron. Ang anak ba, walang ganitong karakter? Meron. Ang Holy Spirit ba, walang ganitong karakter? Meron. Nasasaktan ka, napipighati ang Holy Spirit eh. Di ibig sabihin, persona ito. Persona ang ama, persona ang anak, persona ang Holy Spirit. Tutulan mo ngayon yan. Yan ang meaning ng person eh. At sinang-ayunan mo rin yung person, beings din. Problemang malaki mo ngayon yan. Ngayon, napansin natin, mas marami pa ang policy of ad hominem. Mas marami pa yung ad hom kaysa sa pagtitibag sa ating mga itinayo. Sabi ko kanina, tutulan niya na yung one God palabasin niya talaga na triggered sa paniniwala natin. Hinanapan natin, wala. Hindi niya tayo natibag. Tapos inadapt daw natin. Hinanapan natin ng libro. Wala, na inadapt natin. Ngayon, inanapan natin, nasalitang walang mababasang Trinity. Kung may mababasa, walang Trinity. Sabi niya, wala daw mababasa. Tinanong natin, may mababasa ba namang Trinity? Sabi niya, meron. Buti pa Trinity, may mababasa eh. Yung walang Trinity, walang mababasa. Sa korte, mahalaga ang ebidensya. Lagi natin tatandaan yan. Hindi ka mananalo pag wala kang ebidensya. Trinity, may mababasa pala eh. Yan yung Trinity na itinuturo ng Seventh-day Adventist. Ngayon, nagkamali pa, expanded Bible daw. Mali yun. Hindi sa expanded Bible yung nakalagay. Kita nyo, kulang sa pag-aaral ng banal na kasulatan ang ating pastor na nakaharapan. So, policy of ignorance, tapos bumabanggit ng mga talata, hindi naman pinabasa. That is policy. Policy pa rin yan. Pag magpapatotoo, dapat hong basahin. Ano po? Ngayon, ako babasa Eto, tignan natin. Wala nga bang Trinity sa Biblia? Eto, babasa ko. Siguro ito ang pipili lang ako rito Dito ko na sa Isayas. Yan. Ito sabi, inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Sino po itong nagsasabi rito na ako nga, na siya ang una, siya rin ang huli? Ano katangian muna nito? Sa talatang 12. Ano katangian? Ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa. Ang aking kanan ay siyang nagdadala ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Ano ibig sabihin? Ito palang ako nga, lagyan natin sa screen. Ito palang ako nga, na nasa verse 12, pagdating sa 13, siya pala ay manlalalang. Sino ngayon ito na manlalalang? Assignment. Sino itong manlalalang? Pastor Mark, bago ko ilubos ito. Sino itong manlalalang? Ang Ama ba yan? Ang Anak? Ang Holy Spirit? Yan, assignment po ninyo Yung binabanggit sa 13, yan yung 12. Na ako nga. Siya yung una, siya rin ang huli. Sino po yan? Yan po ba'y ang Ama, ang Anak, o ang Holy Spirit? Kaya assignment ko po muna yan ngayon. Dito pa sa isang talata ng Genesis, mga kapatid. Ito, lalapag ko na lang muna Yan. Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad usad sa ibabaw ng lupa. Ano po sabi sa talatang ito? Sinabi ng Diyos, ano raw? Lalangin natin. Kung nag-iisang piraso lang siya, Last 3 minutes. kung isang persona lang siya, sino yung kanyang kanatin? Siguro sasabihin ni Pastor, mga anghel yan. Naku, isang mabigat na naman na argumento yan. Mamaya laglag siya dyan. Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Pag tinignan ninyo ang Hebrew syntax ng 1:26 ng Heneses, yung natin, yung kaating wangis, yan po ay tumutukoy sa kapwa manlalalang. Hindi po pwedeng anghel. Maliban na lang kung sisirain niya ang Hebrew grammar, ang Hebrew syntax. Ito yung nasulat ito sa wikang Hebrew So, ang gawin natin, unawain natin yung mga talatang ito ayon sa manunulat na isang Hebreo. Hindi sa kaisipan ng tumututol sa Trinity ng Biblia. Yung kanatin, kaatin, yan po ang tatlong persona na isang Diyos ayon sa aming doktrina. Ngayon, napakarami niyan. Genesis 3:22. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin. Paano mo sasabihin yung parang isa sa atin? Kung solidong isa ka lang. Di ba? Paano? Kailangan meron kang may kasama kang mga na iba pang persona. Yan po yan mga kapatid. Sasabihin na naman, anghel lang sinasabi riyan. Nako, aabangan ko talaga yan mamaya kasi tatanong ako dyan sa Hebrew grammar ngayon, ang dami niyan mga kapatid. Eto pa. Dito naman sa 11, 6 hanggang 7 ng Heneses. Sinabi ng Panginoon, narito, sila'y isang bayan. Silang lahat ay may isang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngay, walang makakasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang mga salita. Yan. Sino itong sinasabi ng tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin? Yun bang mga anghel? May record ba sa Biblia na yung mga anghel gumulo ng wika ng tao? Wala ho mga kapatid. Pero ang Diyos may record na ginulo niya ang wika ng mga tao. Kaya ang talatang ito, yung kanyang mga katayoy, yung kanyang mga kaatin, hindi po yan anghel. Maraming salamat. Okay, so tutuloy na po tayo sa pagtatanong naman. This time around, na negative sa affirmative sa kanyang rebuttal. Brother Mark Obao ng Born Again Oneness. Bibigyan ko sa ng 7 minutes na pagtatanong. Kapatid, your timer starts. Unang tanong ko, yung Trinitarian, yung Babylonian Trinity, parehas ba nung picture nung pinakita mo o magkakahiwalay na katawan? Yung Babylonian Trinity, magkakahiwalay ba yung katawan nila o magkakasama? Merong magkakahiwalay. Pero tanong ko nga sa inyo, saan sa aklat namin na minana namin yon? Wala. Bakit? Nauna pa kami sa Babylonian Trinity. Sa aklat pa lang ng Heneses, binasa ko sa inyo, may Trinity na. Ang Babylonian Trinity, huli na ng lumabas. Kaya nauna po ang pananampalataya. Next question. Sa Psalms 83:18, sino yung YHWH dito? Ama, yung anak o yung Holy Spirit? Yung ikaw lamang, yung sabi niya ikaw lamang na may pangalan na YHWH. Sino to? Yung ama, anak o yung Holy Spirit? Opo, pwede po yang tumukoy sa ama, pwede po yang tumukoy sa anak. Pero sa kontekstong ito ng awit, ng aking tinitignan, yan po ay tumutukoy
sa anak. Bakit ko nasabing yung Jehovah, yung YHWH, pwede rin sa ama, pwede rin sa anak, pareho po nilang taglay yun. Kahit ang Holy Spirit, taglay din niya yung katagang yun. Okay. Next question sa Isaiah 48:13 na binigay mo, Brother Camacho. Paborito mo to eh. Una natin debate, nagamit mo rin to eh. Naalala ko. Yung magsisita yung magkakasama. Sino yan? Holy Spirit po ba yan? Yung anak po ba yan? Yung ama ba yan? Sino yung tatayong magkakasama? Pag tinawag niya tatayong magkakasama, sino yung tatayong magkakasama? Sino yung binabanggit doon? Tinutukoy sa talata. Opo, ang context niya na sila yung nagsisita yung magkakasama, yan po yung bawat panggit, no? Magkaroon ng mga halaman, something like that. Magkaroon ng puno, nagsisita yung magkakasama. Yun po ang konteksto ng talatang yan. Kaya yung assignment po ninyo tungkol yan, sagutin po ninyo. Sino po yung nagsasabi? Ako. Yan. Tama po ba o mali? Ang tinutukoy doon, kanang kamay tsaka kamay, hindi naman yata halaman, created things ang tinutukoy na magtatayo magkakasama. Tama po ba ako ang tinutukoy doon, kanang kamay tsaka kamay? Tama ba ako, Brother Camacho, o hindi? Ang sinasabi rito, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Yun po ay simbolismo ng pagtatatag ng Panginoon ng sanlibutan. Sa pamamagitan niya, pagka siya tumatawag, sila'y nagsisitayong magkakasama. Yun. Sumisibol sila, nagkakaroon. Next question. Iwanan na kita dyan. Next question. Yung angel po ba, son of God? Oo, tinatawag din silang son of God sa ibang talata ng banal na kasulatan. Pero kailanman, itong mga angel, hindi sila gumugulo ng wika ng tao, hindi rin sila kamanggagawa ng ating Panginoon ng likhain ng tao. Hindi po. Maging sa paglikha ng langit at lupa, hindi sila kasama. Next question, Brother Camacho. Paano naging anak ng Diyos Ama si Yahushua? Paano? Nanganak po ba ang Diyos Ama? O hindi nanganak ang Diyos Ama? Hindi siya nanganak. Yun po ay titulo. Titulo po yun ng ikalawang persona, yung kanyang pagiging anak. Hindi siya sinasabing anak dahil inilabas siya, iniluwal ng ama. Mali ho. Kaya nga yung paggamit ng awit dos, mali ang pagkaunawa nila riyan eh. Akala nila talagang literal. Next question. Saan ka makakabasa, Brother Camacho, na may kasama ang Diyos sa creation? Saan ka nakabasa sa talata ang Diyos may kasamang nag-create ng heaven and earth? Una diyan sa Genesis 1:1, Genesis 1:26, at marami pang mga talata. So, kabilang na rin dyan ang John 1:1. May kasama talaga siya eh. Hindi po pwedeng walang kasama siyang ibang persona eh. Kaya nga sabi niya, lalangin natin. Next question. Iwanan ko muna yan. Baka maubos yung oras eh. Sa Genesis 1:27, ilan ang creator sa Genesis 1:27? Tatlong creator o isang creator? Yung sa Genesis 1:27. Okay, yung actual na gumawa, isa, yun ay ang anak. Yun ang actual. Pero doon sa 26, nang sinasabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, tatlong persona sila doon. Ama, Anak, at Holy Spirit. Sa tatlong persona, isa lang ang actual na gumawa. Parang salungat yan, Brother Camacho, sa Malakay 2:10. Sabi, may isang Diyos, isang Ama, at isang manlalalang. Teka lang, Malakay 2:10. Ang sabi dyan, siguro aware ka, alam mo na naman, no? Hindi ko na hanapin. Malakay 2:10, parang contradiction yung sasabi mo. Ano po sagot nyo? Hindi po yung contradiction. Ang contradiction po, yung inyong iniisip. Kasi gusto niyo pagkontrahin yung Genesis 1:1, Genesis 1:26, 27, dito sa Malakay 2. Hindi ganun na pag-aaral ng Biblia. Kaya nga siguro nahihirapan kayong hanapin, basahin, kasi masusumpungan na kayo yung iniisip ninyo ang kukontra dito sa talata.
Okay, next question, Brother Camacho. Yung alone po ba, by myself, himself, ano po yan? May kasama o single individual? Himself, by himself, alone, yan po ba ay grupo o nag-iisa lang, isang individual? Naku, pag sinabi mong alone, may kasama bang iba? Alone eh. Pero sa Genesis 1:1, Genesis 1:26, hindi alone. Lalangin natin. Sa iba pang mga talata, halik kayo, ating guluhin. Di may kasamang ibang persona, hindi lang isang piraso. Diyan sa Isayas, 12:13, tatlong persona yan sila diyan. Next question, kinikilala mo ba ama si Yahushua? Kinikilala mo bang ama si Yahushua o hindi? Oo, kinikilala ko ama, ang Panginoon sa Kristo, gayon din ang ama ng ating Panginoon. Time na. Time. Okay. So, dyan po, nagtatapos sa process nito ng negative sa affirmative. Ito na ang huling pagtayo ng negative bilang pagre-rebat sa sinabi ng affirmative. Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness. Are you ready? Okay, ready na po. Time, ha? Wait lang. Ito lang. Ready na? Okay, timer starts na. Okay. Ito yung mga dahilan ko kung bakit hindi ako naniniwalang biblical ang Trinity ng SDA, no? Una, hindi magagamit ang pangalan ni Yahushua sa baptism. Okay? Acts 2:38, Colossians 3:17, yung Colossians 3:17, ang Diyos, ang lahat ng Godhead na kay Yahushua, hindi isa si Yahushua sa Godhead. Sana maging malinaw yan, ha? Hindi isa siya sa Godhead, kundi ang buong pagka-Diyos ay naka Yahushua. Okay? Yan ang meaning ng kaya kailangan magamit yung pangalan ni Yahushua sa baptism. Magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Diyos Ama. Okay? Malakay 2:10, 1 Corinthians 8:6, Ephesians 4:6, Ephesians 4:6, tsaka John 17:3, okay? Sumasamba sila sa tatlong ganap na Diyos. Okay, pangatlong dahilan ko, nagkakaroon sila ng paniniwalang hindi sapat si Yahushua dahil tatlo silang persona. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, yung YHWH, self-existent one, hindi yan selves, 'di ba? Existent ones, hindi ganun. Isang individual yan. Okay? Sumasamba sila sa Diyos Ama na kailanman hindi nila makikilala dahil si Yahushua ang Diyos Ama na nahayag sa laman, ngayon na kasama natin bilang Holy Spirit. Kaya natin nakasama ang Diyos Ama at nakilala natin siya sa pamamagitan ni Yahushua. Kaya kailanman hindi nila makikilala yung sumasamba sila sa Diyos, hindi nakikilala yung Diyos Ama. Kasi iba yung anak sa Ama eh. Oo. Hindi nila alam. Kaya natin nakilala ang Ama dahil sa anak. Dahil nahayag si Yahushua, kaya natin nakilala ang Ama. Okay, malinaw yan sa 1 Timothy 6:14 tsaka sa 1 Timothy 1:17. Sabi ni Brother Camacho, hindi ako nabibigyan talata. Pasensya mga kapatid, mahiksilak si oras eh. Kaya minsan hindi ko na binabasa yung talata or naibibigay ng ganun. Kasi alam naman natin, madaling hanapin naman yung mga talatang yun. Ito yung pangangaral ng katuruan na hindi pinangaral ng apostol. Walang nangaral na apostol, Brother Camacho. Nagmamakaawa ako, sana mabuksan ang isip nyo. Walang apostol o si Yoshua nangaral na may tatlong persona, tatlong being ang isang Diyos. Mamumuti na ang buhok mo, Brother Camacho. Kamamatayan mo na yan, Brother Camacho. Wala kang mababasa niyan. Kasi, sabi ni Yahushua, malaon mo na akong kasama, Brother Camacho. Hindi mo pa rin ako nakikilala ang Ama. Hindi mo pa rin nakikilala ang Ama. Ako, sabi sa 1 Timothy 3:16, God manifest in the flesh. Kasi tatlo Diyos nyo eh. Isang hindi nahayag, isang nahayag. Ay dalawang hindi nahayag at isang nahayag sa laman. Tatlo kasi ang Diyos nyo, Brother Camacho. Diba? Kaya, ano sabi? Kaya, kailanman hindi mo makikilala ang Ama. Bakit? Iba si Yahushua pala eh. Hindi mo kinikilala siya yung Ama eh. Na everlasting Father, ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Ama. Sa Ephesians 4:4-6. Tapos, Brother Camacho, maraming sasalungitin to sa talata sa Holy Scripture. Ano ba to? Isaiah 43:10-11, Isaiah 46:6. Gusto mo tantaran kita ng talata pagdating sa one God? Lord, alam mo, ang galing na paratang mo, wala akong mabigyan na talata, kwento-kwento. Gusto tantaran kita ng talata, puro talata na nababanggit ko ngayon, di ba? Isaiah 46:9, Deuteronomy 5:6-7. Ano yan? Walang katulad, walang kasabay. Isa nyo, may co-equal, co-existence, co-eternal. Sabi, walang kasabay, walang kakilala, walang katulad. Isa nyo, may katulad. Holy Trinity, Holy One. Di ba? Sabi Scripture, Holy One. Sa inyo, Holy Trinity. Di ba? Ilan ang fathers nyo? Di ba? Ilan ang father? Di ba? Sa'yo, Ama si Yahushua. Ama rin yung Ama. O di dalawa na Ama mo.
Kasi nga, ba't nagkasalungatan? Bakit? Kasi hindi biblical yan. Trinity ng SDA. Tapos, ang tawag pa dito, Mother Camacho, umikot ka na lang dun sa sa creation, yung si Angel. Kaya tinanong ko sa'yo, Mother Camacho, no, ang linaw, kaya ako tinanong sa'yo, yung ang Angel po ba, son of God? Son of God pala, kaya pala kawangis. Kaya pala nabanggit, lilikain ka namin, lilikain ng tao sa aming wangis. Pero baba mo ng 27, Mother Camacho. Baba mo ng 27. Ilan ang creator? Sabi mo, isa lang. Edi tapos na ang debate. Walang magkakagrupo, walang grupong creator. Hindi isang grupo ng creator. Kaya alone, by myself, himself, I, 'di ba? 'Di ba? Kaya nga malaki 210, 'di ba? Ang linaw, 'di ba? Isang ama naman nalalang. Tapos Father Camacho, sabi mo, sabi mo yung YHWH, pwede sa Father, pwede sa Son, sa Holy Spirit. Kababasa ko lang ng talata, Father Camacho, Psalms 83:18. Ano sabi? Ikaw lamang na may pangalan na YHWH. Ay talaga si Father Camacho, ang tagal mo na siguro nag-aaral ng scripture, no? Pero hindi mo to nadaan ng talata. Diba? Ang sabi niya, ikaw lamang ang YHWH, na may pangalang YHWH. Kasi sasabi mo, yung tatlong being, pare-pares YHWH. Kasi YHWH ang lahat, yung tatlong yun, dahil isang persona lang yun na nahayag sa maraming kapahayagan. Hindi nga lang tatlong kapahayagan ng Diyos eh. Diba? Hindi nga lang tatlo. Tsaka, Father Camacho, kaya kayo naligaw, yung mga SDA, yung mga Trinitarian. Kasi sana matuto kayo magbasa ng scripture. Meron tinatawag na figure of speech. Figure of speech. Tandaan mo yung salitang ito, Father Camacho. Figure of speech. Ano yun? Personification. Personified yung wisdom, power, yung kamay, kanang kamay, righteousness, splendor. Ang daming personified sa scripture. Lahat yun, iba-ibang persona na, iba-ibang being na ng Diyos. Talaga. Oo, alam mo, Brother Camacho, simple lang naman eh. Simple lang naman sagot sa problema mo, sa pagkaligaw nyo. Gamitin mo yung salitang manifestation. Gamitin mo yung salitang manifestation, hindi dadami ang Diyos nyo. Bakit marami kayong Diyos, Brother Camacho? Simple. Tatlong being, kaya tinanong ko si Nimrod, si Miramis, siya si Tamus, magkakahiwalay yung katawan, no? Magkakahiwalay, tatlong being, magkakahiwalay na being. Ilan yon? Ilang Diyos yon? Tatlong Diyos. Paganong SDA ang turo ng propeta nyo. Pagano. Brother Camacho, ang hirap. Ayoko magsalita ng gano'n, pero nakikita ko kung gaano katigas kasi yung mga puso nyo, no? Nakikita ko yung tigas ng puso nyo, kaya kailangan kong maging harsh, medyo stiff, maging medyo sa pananalita, medyo mabigat sa pananalita, kasi para yung tigas ng puso nyo mapalambot. Okay? Simpleng-simple, Brother Camacho, napakasimple. Gamitin mo yung salitang manifestation, hindi dadami ang Diyos nyo. May isang Diyos na natili sa heaven, Brother Camacho. Yung Father hindi umaalis ng trono sa heaven, pwedeng bumaba yan sa mundo, sa earth, pumunta sa kabilang galaxy, kabilang Milky Way, pwedeng pumunta yung Diyos na yan, yung nag-iisang Diyos na yan, na hindi umaalis ng trono. Okay? Kaya sabi sa Isaiah 66:1, 'di ba? Ang trono niya ay nasa heaven, ang tuntungan niya nasa earth. Hindi imposible na habang nasa heaven siya, nakatungtong ang paa niya, nahayag siya sa laman na tinatawag nating Yahushua. Kasi manifestation, hindi dumadami ang Diyos. Ngayon, nung nawala ni si Yahushua, sabi may ibang darating. 'Di ba? May ibang darating na comforter, ibang kapahayagan kasi hindi na sa laman kundi sa espiritu. Sa 1 Corinthians din yan eh. Hindi na natin siya makikilala sa laman kundi sa espiritu. Brother Camacho, hindi dadami ang Diyos ng kung ang paniniwalaan nyo, manifestation, kung saan, Brother Camacho, biblical. 1 John 3:1-6, biblical. Yung manifestation, 1 Timothy 3:16, yung persona nyo, beings nyo, kamamatayan mo na yan, Brother Camacho, mamumuti na ang buhok mo, yung pinakapundasyon ng doktrina ng propeta nyo, hindi yan biblical doktrina ng propeta nyo, hindi makakatayo.
gibang-giba at walang basihan. Kaya kahit anong ipatong mo dyan, kung ano pang idadagdag mong patibay dyan, hindi matibay. Kasi yung pinakapundasyon, wala nga eh. Tatlong nagkaisa, di ba? Tatlong persona, tatlong ganap na Diyos, ano pa yan? Ano pa ba? Co-equal. May nakita ka bang kapantay ang Diyos? Si Yahushua may kapantay? Ang Diyos Ama may kapantay? May mabasa ka bang may kapantay sila? Wala silang kapantay. Ang ama nga, ano sabi ni Yahushua sa ama, nung nasa alaman pa kasi siya, totoong tao kasi siya noon, Brother Camacho, hindi siya medyo Diyos, medyo tao. Kalahating Diyos, kalahatong tao. Hindi ganun yun ha. Totoong tao siya, kaya sabi niya, mas dakila sa akin ang ama. Walang kapantay ang ama. Kasi siya nag-iisang Diyos. Diba? Sa John 17:3. Diba? Hindi ako nagsasalta dito, Brother Camacho, na walang talata. Isang malaking paratang yan, Brother Camacho. Baka lahat ng, kung ikaw ay nagbabasa ng scripture, halos lahat ng sinabi ko, mababasa mo sa scripture. Hindi ko man nabanggit sa iyo talata, pero wag kang magmaang-maangan, Brother Camacho, na hindi yan mababasa sa scripture. Okay? Pinalalabas mo lang sa mga nakikinig sa'yo, baka hindi nagbabasa ng scripture yung mga nakikinig sa'yo, madadaya mo na yung mga pinagsasabi ko, walang basihan sa scripture. Lahat ng sinabi ko sa'yo, nasa scripture yan, na may isang Diyos na nahayag sa laman, na bumalik sa atin, na banal na espiritu. Sabi nga, may dalawa o tatlong nagtitipon-tipon, sino nasa gitna natin? Ang Holy Spirit ba? Ang Holy Spirit ba, Brother Camacho? Diba si Yahushua? Kasi siya yung babalik na banal na espiritu, Brother Camacho. Time. So, dyan po nagtatapos ang total presentation ni Brother Mark Umbao ng Born Again Oneness. Brother Fernando, are you ready para sa huling tanungan? Yes, Brother Fernando. Apo, magtatanong na po ako. Okay. The timer starts now. Okay. Ang tanong ko po, doon muna sa Isaiah 48, talatang 12. Sino po yung ako nga na binabanggit diyan? Yung bang Ama, Anak o ang Holy Spirit? Ang Diyos Amang nagkatawang taong tinawag na Yahushua na nakakasama natin ngayon bilang banal na espiritu. Kasi isa lang ang Diyos ko, Brother Camacho. Sabihin ko si Yahushua, ang Ama pa rin yan. Kasi nga isa lang ang Diyos ko, Brother Camacho. Hindi katulad nyo tatlo ang Diyos nyo. Nagpapanggap lang na isa. Next question. Okay. Sabi mo, yung ako nga na binabanggit dito, yung amang nagkatawang tao. Ang tanong ko po naman sa inyo pagdating sa talatang 16. Sabi rito, ng amang nagkatawang tao ayon sa iyo, at ngayoy sinugo ako, yung ako rito yung amang nagkatawang tao ayon sa inyo. At ngayoy sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Tanong, sino ang nagsugo na Panginoong Diyos doon sa amang nagkatawang tao? Sino po yun? Okay. Ang Diyos Amang original na kalagayan at yung sinugo, yung Diyos Amang nagkatawang tao. Kasi manifestation, Brother Camacho. Ang problema sa SD, hindi kasi naiintindihan yung manifestation. Kahit hindi siya umalis sa trono, okay? Sabi nga sa 1 Timothy 2:5, 2:3 muna tayo kung ano, yung Next question. Sabi Sige mo na. kasi, yung ako nga, siya yung amang nagkatawang tao. At dahil siya ang amang nagkatawang tao, sabi sa talatang 16, may nagsugo sa kanya na Panginoong Diyos. Sino ngayon ang Panginoong Diyos na nagsugo sa amang nagkatawang tao? Sino po yun? Categorical question po yan. Sino po yun? Ang Diyos Ama. Okay? Ngayon, Brother Camacho, malinaw sa 1 Timothy 2:3, sabi ito'y mabuting nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Baba mo ng 5, diba? Sapagkat may isang Diyos at isang tagapagligtas. Ulitin natin Next Sige, question. balik na tanong. Sabi mo, yung isinugo
yan yung ama na nagkatawang tao. At ang nagsugo na Yes. Panginoon Diyos, yung ama. Sino pa Yes. uli itong espiritu na kasama ng ama na nagsugo kamo doon sa amang nagkatawang tao? Sino naman yon? Para maintindihan mo, Brother Camacho, isang Diyos lang yan, parang araw. Alam mo yung araw, yung sun. Yung source ng init, okay? Meron niyang radiation, meron niyang liwanag. Ganun. Mr. Moderator? Okay, time stop. Ano po ang objection? Ang tanong ko po kasi, sino yon? Hindi ano yan. Magkaiba yun eh. Sino po yan? Pangalanan po ninyo, tukuyin ninyo kung sino yan. Hindi yung ano po yan. Magkaiba po yun. Counter ako. Brother Denmark. Ang counter ko, Brother Camacho, ewan ko, parang mamang-maang ka sa sagot ko. Ang sagot ko, di ba, isa lang ang Diyos. Bali yung Espiritu ay ama rin yun. Bro, wait lang ka. Counter ka sa moderator mo i-address. Wag kay Bro Fernando kasi Brother Denmark, Brother Denmark, malinaw yung stand ko na yung Espiritu, siya yung ama. Kaya nagbigay ako ng isang analogy para hindi siya mystery. Ang Godhead kasi hindi mystery, maiintindihan natin ng malinaw. Hindi katulad ng Trinity, mabubuang ka bago mo maunawaan. Okay. Yung araw, binigay ko yung analogy ko. Bro Mark, okay. Bro Mark, ganito. I think sumasagot ka na. Sabi mo, para sa'yo yung Holy Spirit na yun ay yung Ama. So, Bro Fernando, ano man yung kanyang ipaliwanag, whether nagsisinungaling man siya o hindi, let the viewers judge. No? Ang sagot niya, yung Ama. Okay, so sumasagot na siya. Bibigyan ko siya, bro, ng 20 seconds. Brother Mark, Okay. pakiulit yung sagot. Salamat. Okay, parang araw yan. Ito yung analogy, Brother Camacho, para mabuksan yung kaisipan nyo. No? Yung araw, yung source, hindi yung ganap na araw kung walang liwanag o walang radiation o init. Okay? Tingnan mo, sinugo yung anak. Ano yun? Yung liwanag para makaabot saan? Sa earth. At yung init, makarating din sa earth kung saan ito yung Holy Spirit. Okay. Next question naman. Next question. Sabi mo kasi naman kanina, yung ano nakita riyan, yung dito naman sa Gawa 28. Yan. Sino po yan? Si YHWH po ba yan? O ang Holy Spirit? Pakiulit, hindi ko mabasa yung talata. Maliit sa akin kasi naka-cellphone lang ako, bro. Pasensya na. Time stop. Time stop. Hindi ko mabasa. Ano yan? Acts, ano yan? Acts? Wait lang, bro, Mark. Yung clarification mo sa moderator mo yung address. Teka. Ayan, iwa-widen ko yung screen ni Bro Fernando. Nakikita mo na? Hindi yan ang aking ano. Sorry. Bro Fernando? Okay. Yung apps mo nasaan? Wala, hindi ko na i-ano pero tatanong ko lang po. Okay. So, time resume. So, dito sa Acts 28, 25 to 27, tutol ka ba na yan ay YHWH? Tutol ka po o sang-ayon ka? Malamang, hindi ko pa man nababasa, no? Pero hindi ako tutol kasi nga, ang Holy Spirit, si Yahushua at ang Ama ay YHWH. Kasi isang persona, Brother Camacho. Sa inyo kasi iba-ibang persona yan. Kaya magiging sinungaling yung isang talata kung paniniwalaan ko yung tatlong beings mo, Brother Camacho. Bakit magsisinungaling yung talata? Sabi kasi ikaw lamang, hindi kayo lamang, tatlo. Ang YH na may pangalang YHWH. Okay. Sabi mo kasi kanina, yung YHWH, hindi pwedeng gamitin eh. Sa Holy Spirit, tangi sa Ama lang. Ginamit mo pa nga yung awit 83. Objection, Brother Denmark. Objection. Okay, ano objection mo, bro? Mali, misrepresentation yung ginagawa niya. Sinabi ko daw, wala ko sinasabing hindi pwede gamitin sa Ama, sa Anak, o sa Holy Spirit. Ang sinasabi ko, magiging sinungaling yung talata kapag magkakawalay ang being pero tatlo pala silang YHWH kasi sa Psalms 83:18 ano sabi doon, ikaw lamang ang may pangalang YHWH. Maling ano yung misrepresentation na ginagawa sa akin ni Bro Camacho, pandaraya yung pag ganun.
Ay, Bro Fernando, counter objection. bakit may pandaraya? O sige, sige. Kahit walang pandaraya yun, pero magtatanong ako, ha? Ililipat ko rito. Dito naman sa Okay, okay. Juan, time na? Hindi, time resume. Okay. Dito sa Juan, sa Juan 14:26. Yan po ba ay tumutukoy sa persona o hindi po tumutukoy sa persona? Pa-stop yung oras nga, Bro Denmark. Anong talata? Sorry? 4:6? Wait lang, wait lang. Sorry. Bro, time stop tayo. Pag yung clarification mo, bro, huwag mong i-address kay Bro Fernando. Sa akin Tinawag mo siya po kita. i-address. Bro, tinawag kita, Okay. bro. So, okay. So, Bro Fernando, ano daw yung verse mo, bro? Naka-time stop tayo. Opo, John 14:26. So, tanong ko po dyan, yan po ba ay persona o hindi po persona? Okay, time to show. Ano Sagot, yan? bro, Mark. 14. Persona, 14:26. Okay. Persona. Hindi ko pa nababasa persona. 14:26. Next question. Okay, so next question. Ngayon, pag sinabi bang ibang mang-aaliw, kasi parang para sa inyo, yung Ama, siya rin ang Holy Spirit. Eh dito, persona, yung Holy Spirit, ngayon, pag sinabi bang ibang mang-aaliw, siya pa rin ba yun? Yes, kasi manifestation. 1 Corinthians 12:4. Isang Diyos, maraming gawain. Isang Panginoon, maraming kaloob, maraming pangangasiwa. Isang espiritu, maraming kaloob. Father Camacho, wag mo limitahan ang kakayahan ng Diyos. Okay? Manifestation, yes. Isa yan sa mga kapahayagan ng Diyos. Okay. So, next question. Familiar ka ba kung sa salitang ibang mang-aaliw? Ano po ito sa Greek? Next question kasi madali naman i-check siya sa concordance pero ibigay niya yung Greek tapos doon tayo mag-usap. Okay? Next question. Okay. So, ibig mo bang sabihin, hindi mo ito alam sa Greek o alam mo sa Greek? Alam ko, nabasa ko yun, nakonsulta ko na yan. Brother Camacho, translation na lang yan. Marunong ka pa ba sa nag-translate, Brother Camacho? Tinranslate na nga, Brother Camacho. Yung binabasa kong translation, hindi paraphrase na Bible. Yung halos kalapit. Talagang kinuha na nga sa word for word ng concordance. Time na? Time. Okay. Okay, dyan po nagtatapos ang debating ito. Anyway, nabitin tayo mga kapatid, ano? Ganun talaga kabilis ang oras. Okay, so punta po tayo ng bago po tayo mag-conclusion, may tanong po ba sa magkabilang panig? Wala po ko nababasang tanong sa magkabilang panig. So, dadako na po tayo sa conclusion ng dalawa nating pupunta. Siyempre, biblically and traditionally, mga kapatid, ang mauuna ay yung nahuhuli. At ang nahuhuli ang siyang mauuna. So, ang mauuna natin ay ang negative natin. Brother Marco Bao, your 5 minutes conclusion starts now. Okay. Bigyan linaw ko to, itong doktrina ng isang Diyos, no? Hindi ko na kailangan gibain yung tinayo ni Brother Camacho kasi nga hindi nga biblical ang tema namin, biblical yung Trinity ng SDA. Walang 3 beings na mabasa. Walang 3 personang iba-ibang persona, yung isang Diyos may 3 persona. Ang isang Diyos, Father, Son, Holy Spirit, wala ka mababasang ganun eh. Wala. Ang malinaw, Brother Camacho, ang malinaw, may isang Diyos. Sabi sa 1 Timothy 3:16, God manifests in the flesh. Walang isang Diyos may 2 Diyos na hindi nahayag at may isang Diyos na nahayag. Walang ganong turo ang scripture. God, ang kinikilala ng Hudyo, lahat may talata to, Brother Camacho, para mamaratang ka na naman, okay? Lahat ng kinikilala ng Hudyo, may talata yan.
ng propeta, ng apostol, ang Diyos Ama. Okay? Ang nag-iisang Diyos. Pati nga si Yahushua, ng tao pa siya. Sabi niya sa John 17:6, 17:3, 'di ba? Ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na ang nag-iisang Diyos na tunay. Hindi dalawa tayo, yung Diyos na tunay. Hindi ganoon. Okay? Bakit gano'n? Kasi totoo, 100% na tao si Yahushua. Nung nagkatawan tao siya, hindi siya medyo Diyos, medyo tao, 50% tao, 50% na Diyos. Hindi ganoon, 100% na tao siya. Kaya, ang sabi doon sa 17:3, kilalanin ka na nag-iisang Diyos. Bakit? Isusuko lahat yan sa Ama. Lahat. Babalik siya sa pagiging original niyang kalagayan ng pagiging Diyos Ama. Okay? Ang pangalan nga ng ang makikita nga natin sa kaya nga kinuha si John, 'di ba? Makikita natin sa trono, isa lang isa lang ang trono at isang nakaupo. Sino daw 'yun? Yung Diyos at ang Kordero. Dalawa na banggit 'yun Diyos at Kordero, pero ilan na nakita ni John? Isang persona. May isang trono at isang nakaupo, hindi tatlong nakaupo, Brother Camacho. 'Di ba? Pinakita nga sa Revelation para mahayag na para maunawaan ni Brother Camacho na ang makikita natin sa heaven, isang persona at isang trono. Sino daw yun? Yung Diyos at yung Kordero, hindi tatlong persona, Brother Camacho. Hindi ko na kailangan gibain kasi walang mababasang tatlong persona at tatlong beings. Kaya wala na. Lahat na ng yung pundasyon, pundasyon, yung co-equal, walang mababasa. Co-eternal, walang mababasa. Co-omniscient, walang mababasa. Ibig sabihin, isang gawang turo ng bulaang propeta. Tama yan, Brother Camacho, may mga lalabas sa bulaang propeta Oo. Pasensya na po kung halatang halata yung propeta nyo ang nagtuturo ng turo ng against sa turo ni Yahushua at ng apostol kasi walang tinurong ganyan. Tapos Brother Camacho, ang linaw rin dito, sabi dito sa 1 Timothy 2:5, 3 ka muna sa 3, sabi ang Diyos na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas. Baba mo ng 5, isa lang ang Diyos Isa lang ang Diyos at isang tagapamagitan. Sino daw yan? Si Yahushua. Hindi sinasabi si YHWH saka si Jesus o si Yahushua. Hindi ganoon na sinasabi. Yung isang Diyos at isang tagapagligtas. Sino daw yan? Si Yahushua. Itaas mo kasi ang konteksto ng talata, taas mo ng 3. Ano sabi? Diyos na ating tagapagligtas, Brother Camacho. Okay? Kaya maraming salungatan yan, Brother Camacho, di ba? Ito si Brother Camacho, ayaw ko ba't hindi niya na iintindihan yung talata, napakasimple, no? Kasi umasa po kayo sa Holy Spirit, di ba? Huwag doon sa propeta. Sabi sa Psalms, di ba? Ikaw lamang, di ba? Ikaw lamang na may pangalang YHWH, ang kataas-taasan na Diyos sa buong lupa. Hindi tatlo kayong may pangalang YHWH na kayo yung kataas-taasan. Walang ganun, Brother Camacho. Kaya nga alone, by myself, di ba? Di ba? Ganun ang mababasa natin. Tingnan mo, yung sa Genesis niya, yung sa Genesis niya, simple nung, baba mo lang ng isang talata. Isa lang ang creator Hindi pala grupo. Kaya pala, ginawa niyang kabahagi alam mo ba, Brother Camacho, para maging aware ka rin, no? Baka sabihin walang talata to nagpapatunay lang talagang medyo may kakulangan sa pag-aaral. Pagbaba ni Yahushua kasama anghel para makipagdigma sa mundong ito. Timo, bakit kasama anghel? 'Di ba? Kasi ginagawa niya ano ba ang anghel? Display na lang sa heaven? 'Di ba? Kaya Brother Camacho, yung let us na yan, yung mga plural pronoun na yan. Time. Isin oras? Okay. So, nagtatapos ang conclusion ni Brother Mark. Okay. So, dito tayo sa conclusion ng ating kaibigan, Brother Fernando B. Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. Your 5 minutes starts now. Okay. So, sabi niya, wala daw mababasa na may kapantay ang Ama. Meron dito sa Pilipos 2, 5-7, ganito ang sabi, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa ang iyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sino yung Diyos na tinutukoy dyan? Yun pong Ama. Sino kapantay ng Diyos Ama?
Ang anak, sino po yun? Si Kristo Jesus. Hindi si Kristo, yung ama din. Maliho. Ha? Tapos yung nasa, dito sumemplang na ho siya. Dito sa unang Timoteo, 2:5, ito po'y sinasabi sa pagiging katawang tao ni Kristo na mayroon lamang isang tagapamagitan sa Diyos Ama. Si Kristo ang tagapamagitan, ang taong si Kristo. Hindi ito nagsasabi na kailangan may dalawang Diyos, hindi po. Tinuturo dito ang Ama Diyos, ang tagapamagitan si Kristo, hindi ito gumigiba sa aming pananampalataya. Ngayon, eto naman, yung Genesis 1:26 na kanyang pilit na tinitibag. Ganito sabi ha. Ito ho, babasahin ko. Ayan. Yan day anghel, mali. Ito sabi, 1:26. God said, let us, sino yung kaas? Father, Son, and Holy Spirit make mankind in our image. O ngayon, meron pa bang iba? Meron! Ito sabi, 1:26. Then God said, let us. Sino po yan? Father, Son, Holy Spirit. Pati dito sa 3:22. And the Lord God says, behold, the man has become like one of us. Sino po yun? Father, Son, and Holy Spirit. Napakalinaw. Dito sa Isaiah 48, talatang 12. Sabi niya, ito daw yung ama na nagkataong tao nang tinanong natin. Pagdating sa talatang 16, sino yung amang nagkataong tao na isinugo ng Panginoong Diyos? Nagkalito-lito na. Nawala na sa wisyo. At sino pa yung espiritu na tinutukoy? Wala na ho, wala nang tatag. Pero ano sabi sa atin? Ito, babasa ko ha. Ayan, 48:16, sino ba yan? Come near to me, listen to this. From the beginning I have not spoken in secret. From the time that it happened, I was there. And now, the Lord God has sent me His Holy Spirit. Sino po talaga yung sinugo? Yan po ay ang anak. At ang nagsugo sa anak ay ang Diyos Ama. Magkaiba sila. Pwede ba yung sinugo niya sarili niya? Walang ganun sa Biblia. At sino pa? Yung Holy Spirit. Yan po yung makikita natin sa Biblia. Actually, napakarami yan eh. Ngayon, eto sabi ng isa naman talata. And it allowed voice there cried out saying, Revelation 7:10, salvations belong to our God who is seated on the throne, and to the Lamb of our salvation is the Trinity to give, and to God, the Trinity, we owe our deliverance. Ayan. So meron ba? Meron. Aling Trinity ito? Ito yung Trinity na pinaniniwalaan po ng Seventh-day Adventist Church. Ngayon, sayang, napakarami ko ipupuntos eh. Kaya lang, kulang na talaga ako sa oras eh. So, marami siyang talata, pero wala doon, may talatang binibigay, pero wala naman doon yung essence nung ating itinatanong. Ano po? Basta lang nakabanggit ng talata. Yan, nagpo-protect lang, pero wala yung liwanag doon. Ano po? Ngayon, eto pa, gusto kong nagkalito-lito siya doon sa Isaiah 48. Kala niya personification, nakakita ng kanan eh. Akala niya yung kanan tumutukoy na sa kung ano man eh. Hindi niya naunawaan yon. Kaya tingnan mo, nang tinanong natin, nagka-windang-windang po siya. Ngayon, ano pa itong gusto kong i-ano rito? Eto pa. Tignan ninyo. Pagdating doon sa Mateo, 28:19, Trinity ito eh. Dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Holy at ng Espiritu Santo. Trinity po yan. Hanggang sa Korinto, ganun din. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos. Sino nga ba yung, ano nga ba ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi pa nagkakataong tao? Sabi sa Pilipos na binasa natin eh. Siya ay kapantay ng Ama. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos, sino yung Diyos na tinutukoy ngayon dito? Ang Ama. Ang pakikipisan ng Espiritu Santo, sumasa inyo nawang lahat. Ano po? Yan. So napakaliwanag. Napakarami pa niyan. Ngayon, isa pa na gusto ko pong makita sa inyo. Yung itinatanong ko po doon sa Juan. Doon sa Juan
Juan 14:26, sabi niya, ito raw ay persona. Naku, salamat naman. Persona kasi iba ito sa Ama. Ha? Sabi nga sa Isaias yung Ama ay yung Holy Spirit nagsugo kasama ng Ama. Sorry, excuse me. Ano? Ayan. Kaya magkaiba sila. Magkaiba. Ang ginamit pa nga diyan yung salitang ibang mang-aaliw, ang ginamit po diyan alos. Kaya tinatanong ko sa Greek At pinalalabas niya, tayo pa walang alam sa Greek Yung alos, yun ang nakalagay sa Biblia. Kung ito'y heteros, kung heteros ang nakalagay, tama sana si Pastor Mark na itong Holy Spirit, siya din ang kauri siya rin ang Ama. Pero hindi heteros ang ginamit. Ano ginamit? Alos. Ang alos ay nagpapakita ng pagiging kaiba na persona sa pagiging persona ng Ama. Yan. Kaya dito, kitang-kita natin na lantad ngayon ang doktrina ng Seventh-day Adventist. At muli na naman itong nakapanaig laban sa mapagkutya, mapagalipusta na pananaw ng negative side. Okay. Wala kang sound, Brother Denmar? Hindi kita marinig, Brother Denmar. Wala kaya tang sound. Hello. Dinig mo ako, dinig. Yan po, Dinig na. Dinig mo ako, dinig. Hello, Bro Fernando. Dinig mo ako. Dinig na. Yes po, Okay. dinig na po. Okay, dinig niyo ako, no? Wala. Nawawala yung aking camera tako kasi hindi pa ako nakaayos dito sa Laguna kasi kakarating ko lang ngayon. Nagsiserve tayo as layman dito sa Laguna for 2 months, no? So, ayan. So, dito po nagtatapos ang debate na ito, mga kapatid. At bago po tayo magtapos sa ating debate, ay nais ko po bigyan ng pagpapasalamat ang dalawa nating debaters. Unahin na po natin si Brother Mark Umbao ng Born Again Christian Oneness. At kung may promote niya kapatid na next debate, sige, time mo na para pag-promote. Ayun, Brother Delmer, salamat. Meron din kay Bro Camacho sa oras na nilaan. Ay promote ko na, Brother Camacho, assuming na papayag ka baptism naman ang ating kasi magkadoktong yan yan yung kumbaga sa magka-duktong na bituka yan baptism. Ikaw, patunayan mo yung Father, Son, Holy Spirit. Ako in Yahushua name. Ayun. Tapos, yun lang po. Sana po may natutunan po kayo sa aming naganap na talakayan. At ito po ay pasensya po. So, ako ay laging humihingi ng paumanhin kung medyo ang pananalita ko ay medyo mabigat. Paraan ko lang po talaga yon para mas mabigyan ko ng diin yung aking pinapahayag. Yun lang po. Maraming salamat sa ulitin. Kung loloobin ng Diyos, baptism naman ang aming topic ni Brother Camacho. Series kasi daw to Kaya marami kayong matututunan sa aming talakayan. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Hello, Brother Denmar. Yes, dinig. So, ako rin, Brother Denmar, nagpapasalamat una-una sa Panginoon. At syempre, sa iyo na isang mahusay na moderator. Ganon din kay Pastor Mark Umbao
Ang boxing namin ni Pastor Mark Umbao, dito lang po yan sa ring. wala po yan sa pagkatapos ng wala na po yan. At sa ating pong mga nasa YouTube, nasa Facebook page, na nakaano kayo, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Di man namin kayo may isa-isa, pero kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Adventist man kayo o hindi po Adventist. Tangkilikin nyo po mga kaibigan ng aking YouTube channel. I-type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. at lalabas na po dyan ang napakarami nating program. Huwag nyo rin kakaligtaan itong programa ng Ayon sa Nasusulat. So mga kaibigan at mga kapatid, hindi na rin ako magpapakatagal ng pagsasalita. So ibinabalik ko ang lahat ng papuri, luwalhati sa ating Panginoon at iniiwan ko po kayo sa mapagmahal, mapagbiyaya na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva El Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chokbok! Hamnida! Mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Wala ka bang isa-shout out? Buti na mapaalala mo lang sa akin. Shout out kay Mentor Rocky Tulog. Pasensya ka na nakakaligtaan ko talaga minsan eh. Oo. So shout out po at maraming salamat sa patuloy na pag-support dito po. Dito pala yung logo ko. Yan. Sa ABIM. Yan. ABIM Ministry. Yan. Adventist Biblical International Ministry. Brother Mark. Okay. Maraming salamat at ang ayon po sa nasusulat, ang inyo pong abang lingkod ay nagpo-promote din ng ating program. Ang ating po program from Apologetics ay medyo maglalaylo tayo ng kaunti kasi kasama natin si Pastor. Shout out kay Pastor June, no? Ayan, kay Pastor Ryan Corpus pala. Kay Pastor Ryan Corpus ng District Pastor ng Eastern Laguna, District 1. Ayan, binabati natin sila at ang elders ng Paete Seventh-day Adventist Church. Ayan, dalaw naman kayo at pakiayos yung pinto. Ayan, nandito kasi tayo sa Laguna mga kapatid, ano? At ayan, at ipanalangin po ninyo ang inyong pong lingkod sa ngayon ay 2 buwang mag-isa dito. Oo, at tatalunin natin yung kabagutan dito sa Laguna, no? Ayan. So, ayun po mga kapatid, ayun po yung aking pinopromote. Pakisuportahan din po ako sa aking YouTube. Type nyo lamang Brother Denmar Santiago at lalabas na po yan mga kapatid, no? At sa mga kapatid na nakakakilala daw sa akin, wag naman po parati yung sinasabi ninyong ako yung kadebate ni Bro Fernando, ha? Wag naman po sana laging ganon. Ganon lagi pagkakakilala sa akin eh. Nakadebate ni Bro Fernando, wag naman ho ganyan, ha? Okay. Okay. So yun po, God bless po sa ating lahat at maraming salamat po sa mga tumatangkilik at nanonood sa ating programa. Pero bago po tayo umalis sa ere, tayo po yung mananalangin. Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa sandaling ito, Panginoon, na muli kami nakapag-aral ng iyong dakilang salita at kami po ay na-bless sa bawat aming mga salita na pakinggan, Panginoon. Panginoon, kung kami po ay nagkaroon man ng salita ng pagkakasala, Panginoon, ay naway, Panginoon, ay palagpasin niyo po at patawarin po sa amin ang mga ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang buong katotohanan mo at ang yung salita lamang, Panginoon, na ayon sa Biblia ang aming siyang sundin at mamayani sa amin at siya maging malinaw sa aming kaisipan, Panginoon. At tulungan mo po nawa kami magpakumbaba na tanggapin ang buong katotohanan na nasusulat po sa banal na kasulatan. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na may maging pagpapala at biyaya ang naging pag-uusap na ito ng dalawang kaibigan at dalangin din po namin, Panginoon, na mas makapangyarihan. Gamitin po ninyo ang programang ito upang lalong tumawag ng maraming kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon. At inilalapit ko po, Panginoon, ang aking sarili na ang inyong pong abang lingkod ay ngayon po ay nasa Laguna, Panginoon.
ang inyo pong maliit na lingkod na nag-iisa, Panginoon, ay naway balutan niyo po ng proteksyon at ng inyong paggabay, Panginoon, at ng iyong tulong at ng iyong pag-ibig ang aking tinutuluyan hanggang sa aking mga pupuntahan, Panginoon. Ako po inyong tulungan sa misyong binigay niyo po sa akin, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ay maging pagpapalat biyaya po ako sa mga kapatiran namin dito po sa Paete, Laguna. Yun po ang aming samot dalangin sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at muli po sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyong pagtakilik. Bukas po, kita-kita po tayo sa Straightforward, 6:30 to 8 p.m. Yan dito sa ministry. Ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, and I'm out. Okay. Thank you. Out na rin ako. Inatasan ng Diyos na humayo, Iglesia kailangang matanto, pinagalooban ang bawat isa, lahat ay ihahandog sa Kanya. Iglesia at ako'y hahayo, matutulong linitaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag ko, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ikaw at ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawak kay Kristo at sumunod, ibalita darating si Jesus. Iglesia at ako'y hahayog, matumulit itaas ang sulo, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng anak tulad ni Kristo. Ang manggagapas ay nasaan, halina tumulong sa pag-iipon, tuminong kayo na magbangan ng bungang aning ng Panginoon. Sa kapangyarihan ng Espiritu din ng tao, panat ako'y hahayo. Oo, Iglesia at ako'y hahayo.